Okay, magandang gabi. Isi-share ko na naman itong vlog ni Maharlika Boljakera about sa napakasarap at nakapagbigay ng kasiyahan pag naririnig nyo ang mura ni Maharlika. Talagang magigising ang mga kaluluwa ninyo kung sino man yung suklam na kay Liza Araneta Marcos. Kaya isi-share ko to dahil nagandahan ako at nasarapan akong pakinggan ang mga mura ni Maharlika. This is it, what I like to be. Alright. Okay, pakinggan nyo dahil malas-malas na nga eh. Parang ang sinusumpa sa kalbaryo itong Pilipinas ngayon. Lahat na lang palpak, lahat na lang papahirap, lahat na lang ng kapalpakan sa buong ahinsya ng mga appointed ni Kuting. Puro ang resulta sa kanilang kapalpakan, budget ang hinihingi. Parang ginagawa na ang mga Pilipino, mga taxpayers ay mga gatasan ng mga kupal na mga sekretaryeng appointed ni Kuting na walang mga jutak kung paano solusyonan ng maayos without asking increase and budget again. You know? Alam nyo, mga sekretary, isa lang naman ang maisabi namin dyan. Kung hindi nyo kaya, lumayas kayo dyan sa posisyon ninyo. Umalis kayo sa pwesto nyo. Kaysa gigil kami sa inyo na puro naman hingi ninyo sa huli, budget. Katulad ni Katapang, budget na naman. Yun. Ang lahat ng kapalpakan niya sa Bucor, kailangan niya daw ng budget para ganito, dagdagan niya. Naku, Kakatapang, lumayas ka dyan. Hindi naman naghihingi ng budget si Bantag noon nang siya ang ina-appoint ni President Duterte. Okay, guys, pakinggan nyo itong masarap na mura ni Maharlika. Security screening officer sa NAIA. Yan, yung lumamo ng pera. $300 na kanyang kinamkam o ninakaw niya sa pasaherong Chino. Okay. Ano po ang pinahihiwatig nito, mga kababayan? Nakakahiya. Katatapos ko lang mag-party actually. Pakicheck nyo na sa Maharlika page ko. Hello. Andyan, 6,000 ang bisita ko kasi 6,000 kami sa barko. Yung hindi makagets niyan, nagpupulburon kayo. Correct. Yung hindi makagets sa 6,000 na aking visitors, kasama ni mga crew dito, pati kapitan, pati mga Pilipino, they are my guests. Okay, anyway. Alright. So, ano ang nagsasalarawan? Ano po ang impact sa ating lipunan kung bakit lagi na lang tayo may problema sa ating airport? Okay? Imagine the Tanimbala. Nung unang panahon ng 70s, I think, yeah, yung baklas, yung mga passport binabaklas, hindi pa tayo digital noon. Pinapalitan yung mukha, ginagamit. You know what I mean? Nung mga panahon na yun, hindi pa yata ako pinapanganak nung panahong yaon. Mga baklas passport. Ngayon, hindi na uubra yan. Nung unang panahon, I remember, nung nag-aaral ako ng nursing, merong kaklase na iniipit yung dollar para sa itong mga officers na to, para, yung lagay, bribe, para hindi tatakan yung passport nila for so many reasons. Yung iba, pumupunta ng Amerika, Canada, pagbalik, ayaw nilang papatakan yung passport nila para hindi ma-detect ng Canadian embassy or, embassy, Canadian or American, kung nakapasok pa sila sa bansa o nakalabas. May mga ganun, okay? Before pa kayo pinanganak. So, tuloy-tuloy yun hanggang kay Cory, kay Ramos, kay Erap, kay GMA, at pagdating kay Noynoy, naging famous ang Tanimbala. Correct. Okay? Yan ang pinaka-worst. At lahat ng kadugyutan nandiyan dyan sa airport. Tanimbala. Okay? Pagdating kay Duterte, nawala lahat pagdating ni Duterte. Lahat nun,
pinag-ano ni Duterte yon. Yung mga ganong klaseng karumal-dumal or mga activities sa airport, di ba, binoljak ni Duterte. Yung bunganga ni Duterte na kasing anghang ng bunganga ko, ano sabi niya, na pag may nakahuling bala, papakain niya yung bala. And ipalunok niya sa bunganga ng mga jutang GNMS. Di ba? May mga ganon siyang hanas. Talagang ganon ang dapat. 2017, 18, last year, 2 beses ako umuwi dahil sa jutang GNMS na mambubudol na kuting. Right? Umuwi ako, walang nangihingi sa akin ng bribe or nagmamakaawa na mga tao sa airport. Ako na ang kusa na nagbibigay. Kinuwento ko na sa inyo yan. So kahit pa paano, based on my own experience na umumuwi ng 4 na beses during Duterte's time, wala talagang lumapit sa akin na baka naman. Matiwasay ang airport during Duterte. Asuos o asungot na dumidikit-dikit sa'yo na, ma'am, gano'n, Merry Christmas po, may mga gano'n-gano'n, di ba? Naiinis pa naman ako niyan. Yung maghihingi-hingi. Ating airport. Maliban sa pangit ang pangalan, di ba? Pangit ang imahe. Ngayon, ito yung lumunok. Ngayon, bumalik nga naman. Hindi lang itong usapin na lumunok. Itong taong ito ay ang kapal na mukha. Well, makapal talaga ang mukha. Desperado. Desperada. Desperada kasi pati pera nilunok na ng tarantada na yan. Yan nga sinasabi ko. Desperado. Desperado. Okay. Ano ang kadahilanan? Ito'y pagsasalarawan sa isang gobyernong budol. Ibig sabihin, ang mga security officers, even mga immigration officers, wala po silang takot sa batas. Exactly. Wala silang takot sa batas dahil mismo ang presidente ninyo ay lumabag sa batas. Siya ang pinuno, ang presidente ninyong Kuting at si Lisa Smugs, ang pinuno ng smuggling, ang pinuno ng pangingikil, ang pinuno ng bribery dyan sa Pilipinas. Kasuhan niyo ako, sige. Nilabas ko ang mga ebidensya ko. Kasuhan mo ako, Lisa. Buha ka ng GNMS ka. Kayo ang pinuno ng paniningil ng bribe, pangungutong, lalo na sa Okada. Hindi ka pwedeng mag-deny dahil hawak ko ang ebidensya. Diba? Kaya naglalasing ka every night. Sige, laklakin mo ang 1 drum na alak dyan ng malunod ka ng bonggang-bongga. Yan ang katotohanan. So, ang impact po ng paglunok nitong $300 na ito, katsipan, kababawan, at kasiraan nating lahat ng mga Pilipino. Correct. Nilalamo na, di ba? Kahihiyan ng lahat na Pilipino. Pero yun, papel yun eh. Di ba? Yan ang mga style ng, yung mga lumulunok. Ito yung mga syndicato. Di ba? Si Cindy tsaka si Kato. Ano yun natin? Ito yung sila Maf at tsaka sila Ya. Si Mafia Syndicate. Ang pinuno na sa Malacanang, ito yung nagsasalarawan dahil walang takot itong mga taong ito. Huling-huli, di ba? Nilulunok niya. Na-corner na siya eh. Naimbestigahan na ba ito? Na-corner na itong taong ito. Kaya nga, so, kaya nilunok. Ito'y signalis na ang bayan natin, lumulubog yung bangka natin. No? Parang barko na lumulubog. I hope yung barko namin di lumubog. Nasa barko ako ngayon, di ba? Sabi ni Osman, if the president can do, of course, the rest will follow. Sabi ni Osman, exactly. Ang presidente mo may pangil. May power ang batas. Yes. Kung ako presidente. Tulad ni PRRD, may pangil. Lahat ng smugglers wala. Oh, correct. Kaya lahat ng kawatan takot. Maganda buhay nyo lahat, okay? Pero pag sikutin ang presidente nyo, lulubog kayo. Tama. Ay sabi na naman, mali ka, nag-ambisyon na mag-presidente. Nye, bagong Pilipinas. Gaganda na ng mga hitad. Hindi makakakuha ng joke pang, minsan na nga lang mag-pick up ng tama. Hindi pa ma-pick up. But anyway, $300 na nilunok, walang takot ito. Diba? Alam naman nila dyan na may mga CCTV. Hindi lang siya. Immigration mismo, officers, na nakikipagsabuatan sa mga scammers. Diba? Kung ang presidente mo ay nakikipagsabuatan sa Polboronic, kay Sayarot. Okay, balik tayo kay Sayarot. Yan. Huwag nating kalimutan sila Sayarot. Yes. Mga importanteng tao yan. Balik-balikan mo talaga para hindi makakalimutan. Tapos na sila sa lipunan natin, mga palangga. Kasi protektado sila ni Bongbong Marcos Kuting. Okay? Buuhin natin. Akala, jakot ako sa mga jutang GNMS.
Protektado ni Kuting, ayan. Mga pulboronic, ayan si Sayarot. Paano matatakot yung mga taga-OTS na yan? Kasama mismo nila yung nag-i-export ng pulburon, ayan si Tambaloslos, ayan mga buwakan ng Genes. Paano matatakot yan? Wala nang matatakot kasi wala nang gobyerno. Maya-maya, wala mismo yung mga departamento, sabi ko sa inyo. Kararating lang ng mga report. Pinagtitripan na ni Liza Ahas Araneta Marcos na lagi siyang bangang sa pulburon. Lagi siyang paranoia. Hindi po maganda sa isang pamunuan, lalo na sa gobyerno na ang nagpapatakbo sa atin ay may saltik sa jutak. Kaya ikaw, Lisa, malapit ka na. Recently, si baby girl sa Srogando mayroong eksklusibong eksplosibo. I'll talk about that later, kasi alam ko yan. Sinabi ni Sasrogando sa akin yan, ni baby girl, nung nagsama kami doon sa Pilipinas. I'll talk about that later. Ngayon, mga palangga, ulit-ulitin kong sasabihin sa iyo na paano matatakot itong mga taga-airport na lumulunok ng nagiging darna, nagmumukbang-mukbang daw. May basa akong parang headline. Okay, nagmukbang ng dollars, something like. Nagmukbang ng $300. Paano matatakot ang mga tiwali dyan kung mismo itong nahuli na mga non-bailable yung mga ginagawa nila, ayan, na Filipino-Indian, nasangkot sa may mga bit-bit na pampacharbog, you know what I mean? Mga high-powered arms at kung ano-ano pa, pinalaya ni Lisa Marcos. Correct. Ayan. Nakalaya nga yan eh. Pangalan nito. Na nahuhuli na Si maraming John Tiramani Amit. armas. Bakit? Pinalaya ni Lisa yan. At Isa pa yan. PCSO. Correct. Blanca Robles. Nakita ninyo, paano matatakot yan? Pinapalaya nila smuggler. Pinapalaya nila Cindy, Kato. Pinapalaya nila itong mga nakakatakot na may mga pampapasabog ng bonggang-bongga. So sino ang magtatao sa mga ahensya ng gobyernong matino kung ang presidente mo, ang first lady mo ay isang jejemon, pinaka-jejemon, at tinalbugan pa niya sa pagka-jejemon si Satanas, si Lucifer. Lahat. Tinalbugan niya. Natalbugan pa si Dahil Lucifer, ngayon lang ako Satanas daw ni Liza. ng pinaka-jegemonya sa balat ng lupa na kayang umarte ng maamo. Akala mo arte, mahalika, nye. Diba? So, ngayon mga kababayan, umpisa na to. Okay. So yan. Narinig nyo ang masarap na mura ni Maharlika kay Lisa Smugs. Si Lisa Smugs daw, ang pinakademonyo sa balat ng lupa daw. Natalbugan pa daw niya si Lucifer. Ang ibig sabihin ni Maharlika, kaya kung bakit nagkalitsi-litsi dito sa airport ganyan, dahil walang kinatatakutang batas. Kasi nga daw, mismo daw si Kuting at si Lisa, sila ang pinuno daw sa lahat ng kajijimunyuhan na ginagawa sa Pilipinas. Kaya paano naman matatakot daw? Di umano yung mga nakaupo sa posisyon. Yun. Yan ang masarap na mura ni Maharlika. Right. Okay. That's all muna dito tayo. At sa susunod na naman na kabanata,